Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Silipin na natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. Bilang ng mga Pilipinong may hirap, bumaba noong nakarang taon ayon sa PSA. Pasada Balita. Mga Pilipino itinuturing na most disaster ready sa buong mundo. Pasada Balita. Panibagong dagdag singil ng Meralco nakaamba na naman. Pasada Balita. Dating Pangulong Duterte posibleng ipaaresto na sa Setyembre. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, foreign investment pledges ng Pilipinas tumaas. Pasada Balita. Balita naman sa ibayong dagat, pinangangambahang magnitude 7.1 megaquake sa Japan, Pinawi. Pasada Balita. Ang tabayanan mamaya sa sports, dalawang Filipino gymnasts hindi umano invited sa welcome ceremony ng Malacanang. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng TGIF. Thank God it's Friday. Ngayong pong Agosto 16 taon 2024 para po sa Pasada Balita sa ngalan ni John Ibanez. Ito po niyo lingkod, Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras na 3 sandali makalipas po ang ikapito ng morning, sa detalye nga ng mga balita, nangunguna ang Pilipinas sa most disaster ready mula sa 142 bansa sa buong mundo. Batay sa Lloyd's Register Survey, nanguna ang Pilipinas na may kahandaan pagdating sa mga kalamidad o sakuna o may disaster plan na nakakuha ng 84%. Sinundan ang Vietnam 83%, Cambodia 82%, Thailand 67% at Estados Unidos na 62%. Matatandang lumabas din sa isang survey na kabilang ang Southeast Asia sa mga rehiyong lantad sa matinding sakuna pero pinakamahusay din sa pagtugon sa mga ito. Isinagawa ang face-to-face survey sa 142 bansa na may tig 2,000 respondent. Pasada Balita. Isinusulong naman ni DILG Secretary Benhur Abalos ang tuluyang pagpapatupad ng 911 emergency system sa buong bansa. Kasunod na rin ito ng idinaos na 911 o E911 Emergency 911 National Summit sa Mandaluyong City. Binigyang din ni Secretary Abalos ang pangangailangang magtayo na ang bawat lungsod ng sariling local 911 call center sa gitna ng banta ng La Nina phenomenon sa mga susunod na buwan. Mahalagaan niya ang koordinasyon o kooperasyon ng bawat LGU upang makapagtayo ng sarili nitong local emergency call center katulad ng decentralized system ng Estados Unidos. Kaugnay nito, inilunsad naman ng DILG ang emergency response system gamit ang makabagong teknolohiya mula sa US 911 system upang mapabilis ang pagresponde sa emergency situation. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, bumaba na sa 10.9% ang bilang ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino noong isang taon. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mas mababa ang nasabing bilang sa 13.2% na pamilyang Pilipino pamilyang Pilipinong mahihirap noong 2021. Katumbas ito ng 109 sa bawat 1,000 pamilyang Pilipino na maikukonsiderang mahirap.
nananatili pa rin ang Metro Manila na may pinakamababang poverty incidence na umabot lamang ng 1.8%, habang ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ang may pinakamataas na 32.4%. So nasa 2.4 o mahigit 2.4 million ang bilang ng mga mahihirap. Samantala, bumaba rin sa 4.84 million ang bilang naman ng mga Filipinong food poor noong isang taon. Pasada Balita. Naitala naman sa Zamboanga Peninsula ang pinakamataas na poverty rate incidence sa buong bansa. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority noong nakarang taon, 24.4% ang namumuhay at kumikita ng mas mababa pa sa poverty threshold. Nangangahulugang isa sa kada 4 na pamilya ay lugmok sa kahirapan. Pumangalawa rito ang Bangsamoro Autonomous Region na mayroong 23.5% na poverty incidence, na sinundan naman ang Negros Island Region sa 22.6%. Mayroong 13,897 pesos kada buwan ang poverty threshold kada pamilya sa Zamboanga, 12,884 pesos sa BARM, habang 14,185 pesos naman sa Negros Island Region. Ang poverty threshold ay tumutukoy sa halaga ng gastos na kailangang maabot para mabili ang mga pangunahing pangangailangan ng isang pamilya, lalo na ang pagkain. Pasada Balita. Aminado naman ang Philippine Statistics Authority, ito po'y batay sa latest po ng Filipino Mirror. Aminado ang PSA na hindi sapat ang itinakdang threshold na 64 pesos kada tao para matugunan ang nutritional and dietary requirements sa isang araw. Ayon sa PSA, pinag-aaralan na ang kasalukuyang methodology sa pagtatakda ng food poverty ceiling. Kaugnay nito, binigyang diin ni National Statistician Claire Dennis Mapa na kailangang i-update ang methodology upang mag-reflect ang mga pagbabago sa mga pinagkakagastusan at kinikita ng bawat pamilya, gayon din ang epekto ng inflation. Una nang inamin ng NEDA sa Senate hearing na hanggang noong 2023, ang monthly threshold para sa pamilyang may 5 miyembro ay aabot sa 9,600 pesos o nasa 64 pesos ang gastos ng kada tao sa pagkain kada araw. Pasada Balita. Kaugnay niya, NEDA hinimok na magsagawa ng immersion sa mga komunidad para makita ang tunay na sitwasyon ng publiko. Tabuan ng detalye buhat kay Patrol 19, Jelly Ortega Bueno. Iminungkahi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa National Economic and Development Authority o NEDA na magsagawa ng 1 linggong immersion sa komunidad upang malaman ang tunay na lagay ng kahirapan sa bansa. Nauna kasing sinabi ng NEDA na sa taong 2023, hindi masasabing food poor o hindi kahirapa makabili ng pagkain kung mayroon kang 64 na piso na budget sa pagkain sa isang araw, at hindi daw may tuturing na mahirap kung may 91 pesos na kita sa kada araw. Iginit ni Pimentel, masyadong theoretical ang NEDA pagdating sa pagsukat ng antas ng kahirapan. Anya, para maging makatotohanan ng pagtukoy sa kahirapan, dapat ay mag-immerse o bumaba ang NEDA sa komunidad ng 1 linggo para masolusyonan ang problema ng kahirapan. Ayon sa senador, naawa siya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil ang bilang na ginagamit sa report ng Taong Bayan ay galing sa hindi makatotohanang ulat ng NEDA. Dagdag ni Pimentel, kung nais ng Pangulo na magtagumpay sa paglaban sa kahirapan, dapat mag-demand ito sa kanyang mga secretaries ng evidence-based decision making at hindi puro theoretical figures. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, sinusubukan po nating makuha ang panig hindi lamang po ng NEDA kundi ng Philippine Statistics Authority para po makahingi pa ho ng karagdagang pangdetalye o mga paliwanag kung paano nga ho ba nabuo ang proseso po ng pagkukompute po nila sa poverty rate at syempre dun sa food
poverty na tinatawag po, yung kagaya po ng binabanggit dyan sa report ni Patrol 19 Cele Ortega Bueno. At kaugnay pa rin ho niyan, pinangangambahan naman ng pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya na posibleng gamitin ang inilabas na food threshold ng National Economic and Development Authority para lalong pababain ang sahod ng mga manggagawa. Ito ayon kay Pamalakaya National Chairman Fernando Hicap, kung saan hindi niya sapat ang 64 pesos na budget para sa pagkain ng bawat Pilipino sa loob ng isang araw. Malayuan niya sa katotohanan ang nasabing halaga na o yung 64 pesos na budget kada araw para sa 3 kain ng kada Pilipino dahil sa katunayan 204 o 240 pesos ang dapat na budget ng bawat Pilipino. Batay na rin sa datos ito ng kausap po natin kahapon na Ibon Foundation. Matatandang umani ng samot-saring reaksyon at hanggang ngayon ay inuulam pa rin po ng batikos at ang NEDA at inamin din po ng NEDA na hindi itinuturing na food poor ang isang Pilipinong gumagastos ng 64 pesos para sa pagkain sa loob lang o sa loob ng isang araw. Pasada Balita. At tama-tama bilang karagdagan pa ho mga detalye at yung tinatalakay po ng issue, mainit pa rin pong issue, ito pong food threshold na binabanggit po ng NEDA. Nasa kabilang linya po natin ang PSA, ang Philippine Statistics Authority, sa katauhan po ni Ms. Bernadette Balamban, ang Chief Statistical Specialist po ng nasabing ahensya. Magandang umaga po, Ma'am Bernadette. Welcome po sa DWIZ Aliw Channel 23. Drew Nasino po, Ma'am Bernadette. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Drew, at sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon. Opo, Ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa amin dito sa amin pong himpilan. Gusto lamang po namin maliwanagan, mabigyan po ng linaw. Ang tanong ho kasi ng publiko, ito ho bang inilabas na datos ng NEDA ay anong taon pa ho nila ito, pinagbatayan itong 64 pesos po na budget per day sa pagkain ho ng mga Pinoy? Actually po, sir, yung sinasabi pong 64 pesos o yung tinatawag natin na food threshold, base po to sa presyo noong 2023. Kasi actually po ang PSA ang katuwang ng NEDA sa pag-estimate po nitong threshold na ito. Opo. Base po ito 2023 prices po. Okay. So ano lang pala last year. Yes po, sir. Opo. Paano po ninyo na-compute yung ganoon pong halaga o yung food threshold na tinatawag po natin? Anong mga ginamit ho ninyo na methodology or batayan para ho sa kabatiran po ng atin pong mga tagapakinig at para maunawaan din po ng bawat Juan de la Cruz? Apo, siguro po yun magandang maintindihan po natin kung paano ba na-come up itong 64 pesos na sinasabi natin. So, una po, yung methodology po natin na ginagamit sa pag-estimate ng food at saka ng poverty threshold na na ginagamit for estimation ng poverty statistics. Dinevelop po ito ng isang Technical Committee on Poverty Statistics ng mga eksperto sa poverty dito sa ating bansa. So, ang pinagsisimulan po nito, meron tayong isang menu or food bundle na dinevelop po ng Food and Nutrition Research Institute, na itong menu na to, may mga pagkain na nakalagay po dito. Yung pag-develop po nitong menu, in-ensure na masasatisfy po yung 100% recommended energy nutrient intake for energy and protein at saka 80% for other nutrients. So in-ensure po na yung komposisyon ng mga pagkain na to sasapat para matugunan yung basic na need ng katawan natin, yung nutrients na kailangan ng katawan natin. So ganun po din-develop yung menu. Tapos yung food items na nandoon sa menu, bawat isa po doon, pirinesyohan natin, kumbaga tinignan natin magkano ba ang presyo ng bigas, magkano ba ang presyo ng isda, base doon sa prices na kinolekta po naman ng PSA noong 2023. So kung magkano po yung presyo sa bawat probinsya, yung po kasing 64 pesos, national average yun. So kada probinsya, iba-iba rin po ang threshold na ginagamit natin. Okay. Depende sa presyo doon sa lugar na iyon. So ang PSA po kasi nangongolekta ng presyo sa buong taon. So yung average price
for halimbawa for bigas sa isang probinsya, halimbawa sa Bulacan, kinukuha po yung national average na price ng rice. Tapos yung po yung ipinapresyo natin para makuha natin kung magkano yung total amount nung food menu na dinevelop ng FNRI. So kung pag nakuha na po natin yung amount na yon, yun yung tinatawag natin na food threshold. Yung sa bawat pagkain po kasi may katumbas na kung ilang quantity lang, halimbawa 300 grams lang ng rice yung kailangan for the day. So kung yun lang po yung minimum requirement na para matugunan yung nutrients na kailangan ng katawan. Pero syempre, kung ikukumpara kasi natin sa ating usual na halimbawa sa akin po sa standard ko, iba po yung kinakain ko. So medyo mahirap siyang ikumpara kasi ito po yung basic na requirement lang po talaga. So ganun po namin ganun po yung naging proseso sa pag-come up ng food threshold. Tinignan kung ano yung minimum standard na kailangan ng katawan para makapagtrabaho tayo ng maayos, matugunan yung nutrient requirement na kailangan ng katawan, at pagkatapos prinesyohan namin base sa actual prices na nakukuha sa mga palengke, sa mga bilihan sa ating probinsya. Tapos yun po yung presyo na inilagay namin, inilapat namin sa bawat food items dun sa food threshold para ma-come up kung magkano yung minimum na kailangan para matugunan yung basic food need. So, ganun po yung proseso natin. Opo. Saan ho ba kayo nagsagawa ho ng survey? Yan ho ba, binabanggit nyo nga ho kanina, national standard, tama ho ba? Opo. National average po yung 64 pesos, tapos iba-ibang presyo kada probinsya ang nakukuha natin. Okay. Pero yung nutrient requirement, batay po yun sa recommended energy nutrient intake na iniset, na nakaset po na standard na pangangailangan ng tao. Tapos yung pag-develop po naman ng food menu ay in consultation with the Food and Nutrition Research Institute. Yun po. So sila ang kumbaga, sinanggunin nyo rin pala sa kanila ito? Yung pag-develop po nung food menu, yung food menu po na ginagamit natin. Kasi sila po yung eksperto, di ba, sa mga ano ba yung kailangan ng katawan, ano ba yung nutrients na kailangan, ilang percent ng energy ang kailangan natin para makapagtrabaho ng maayos at ma-develop yung ating physical na katawan. So parang sila yung kinonsulta namin para ano ba yung minimum na kailangan ng isang tao para makapag-function ng maayos. So yun po yung tinulong ng FNRI sa atin na food bundle. Tapos yung food bundle po kasi yun, dinevelop 2011 po kasi yung methodology na ginagamit natin. So, the same food bundle yung ginagamit natin since 2011 across the years. Kasi po, 13 gusto natin years ago na. Iisa yung pamantayan. Di ba po? Parang pag binabago-bago mo kasi yung pamantayan, halimbawa ngayon, uso na kasi ang Starbucks, parang alangan po na siya yung gagawin mong standard. So, Na-consider ba doon, Ma'am Bernadette, sorry to interrupt, na-consider ba yung inflation doon sa methodology na ginamit? Yes po, kasi po ang ginamit po namin actual prices na kinolekta ng PSA noong 2023. So nakapasok na po doon ng inflation. Kung ano po yung presyo ng bigas sa pamilihan natin, yun po kasi ang kinokolekta ng PSA. So every month nagkokolekta po ang PSA ng prices sa ating mga pamilihan sa iba't ibang probinsya. So kung ano po yung lumabas na average price sa bawat probinsya, yun ang ginagamit po namin for each of the food items para mapresyohan yung mga nasa food menu natin. Sa makatuwid, kung ang pagbabatayan na pag-aaral ay 2011 ng NEDA, gagamitin nila yon sa kasalukuyang panahon, so dapat hindi na anuhin yun. Kumbaga, hindi na sundin yun kasi nagbago na eh. Di ba? Nagbago na ng... Sir, opo. Ay, sorry po, sir. I-interrupt ko lang po. Go ahead po. Sige po. Opo, ma'am. Opo. Gusto ko lang po linawin. Yung methodology, yung paraan kung paano natin i-estimate yung poverty, 2011 po siya na-approve. Pero yung presyo na ginagamit po natin, 2023. So actual prices po noong 2023. Ang parang sinasabi lang natin, yung ruler na ginagamit natin para ma-measure yung parang standard, para absolute poverty yung na-measure natin, hindi yung pabago-bago, para comparable across years. 2011 na-approve yung methodology. Pero po yung prices, yung income na ginagamit natin para ma-estimate yung food threshold, yung poverty threshold, at yung poverty incidence o kung ilan yung mahirap, nakabatay po yung sa datos ng 2023. So updated po siya
updated po yung ginagamit natin na presyo at saka ng income na data para ma-estimate yung poverty statistics. Meron hong panawagan ng ilan po mga mamabatas na pinare-revisa po sa itong poverty threshold o itong food threshold. Ano hong stand nyo rito? Anong reaction nyo po rito, Ma'am Bernadette? Opo. Actually po, yung Technical Committee on Poverty Statistics o yung committee na nagde-develop ng methodology, na kino-coordinate po iyon ng PSA. Recognized naman po iyon kasi nung in-approve yung methodology noong 2011, nakasama po doon sa approval na every 10 years or every number of years, kailangan magbisitahin ulit yung methodology, titignan kung relevant pa ba siya. Every Kaya ano po? Every 10 years. Every 10 years? Opo. So dapat po noong 2021, nagsimula na po yung pag-aaral ng pag-review ng methodology. And sinimulan naman po actually yung pag-aaral. Kaya lang po di ba nagkaroon ng pandemic na parang medyo iba po kasi yung normal noong 2021. Iba po yung may naging pandemic, ng pandemic. Opo, kaya iniintay itong resulta ng 2023. Kumbaga hopefully nag-normalize na ang mga bagay-bagay para ngayon tinitignan actually po nagpapatuloy yung pag-uusap sa aming Technical Committee on Poverty Statistics. Tinitignan kung ito bang ating methodology ay relevant pa rin for this year. Alright. Tinitignan nila. So meron pong ganong pag-uusap naman sa aming Technical Committee. So recognize naman po iyon na pinag-aaralan kung dapat na bang baguhin talaga yung methodology. Ang inaano lang po namin, hindi kasi magandang pabago-bago yung methodology natin kasi kung pabago-bago po yung ating methodology, hindi na magiging comparable yung estimates natin. Kung baga, hindi mo maikukumpara yung ano kasi binabago mo nang binabago yung standard mo. Kasi kung standard, di ba dapat po parang isang yardstick lang yung ginagamit mo. Hindi ba pwedeng Ayun every 5 years yan, Ma'am Bernadette? Kaya lang po, pag every 5 years, baka naman hindi pa rin po kasi gusto po natin absolute yung poverty na na-measure po natin na parang standard yung isinaset natin. Siguro kung nakita natin na nagbago na talaga yung standard na dapat na gamitin or yardstick para i-measure kung ilan ang mahirap, kung ano, pwede po siguro gano'n. Pero ang Technical Committee on Poverty Statistics naman, patuloy na nagmi-meeting po ito. So every time na merong issue or na nare-raise on the poverty statistics, napapag-usapan po iyon sa Technical Committee. And speaking of poverty incidence, no, bumaba sa 10.9%, tama ko ba, Ma'am Bernadette, yung bilang po ng mga mahihirap po na pamilyang Pilipino? Opo. Yung porsyento po o yung proportion ng kung baga kumpara sa mga 10.9 o 109 sa bawat 1,000 na Pilipino ay na pamilyang Pilipino ang na set na mahirap noong 2023. So, ilan Mas ho mababa yun? po ito sa 13.2 noong Gaano karami po yun? 2021. In Kung sa total? bilang naman po, yung 2.99 million. 2.99 million compared to Opo. the previous So, year. 3.48 po noong 2021. 3.48 million noong 2021. Saan ho ang concentrated ho itong bilang ho ng mga mahihirap po sa bansa? So, yung bilang po ng mga, yung porsyento po ng mahihirap, kung titignan natin, sa Region 9 po kasi lumabas na pinakamataas ang poverty incidence o yung proportion ng mga pamilya na Opo. mahirap. So, tapos sumusunod po sa Region 9 ay ang BARM o yung Bangsamoro Autonomous Region of Sa Mindanao, yeah. Opo. Tapos susunod po yung NIR, yung bagong region Negros. na nabuo. Opo. So yung tatlong region po yun ang matataas ang poverty incidence na naitala noong 2020. Ang Metro Manila? Mababa po sa Metro Manila. Actually, siya po ang pinakamababa ang poverty incidence. Nasa lang po, 1.1%. 1.1%. Opo. Okay. Pero ano ba yung... so dito pa rin sa Metro Manila, ang susunod na region na may mababang poverty incident o poverty rate? Ang susunod po ay ang Cordillera Autonomous Region. Cordillera. 4.4% po. Okay. So ito last year pa, ano? Last year Ma'am po, Bernadette. opo. Base po kasi ito sa
income data kasi bukod po sa presyo na kinokolekta ng PSA, meron po kami tinatawag na Family Income and Expenditure Survey. So, meron po itong around 160,000 sample households. Opo. So, sa buong Pilipinas, nangolekta po ng information noong 2023 tungkol sa income tsaka sa expenditure ng mga pamilya. So, base po dun sa income na nakolekta noong 2023, ito po yung lumalabas sa datos na yung nga si NCR 1.1% ang mahirap, tapos yung sa CAR naman 4.4%. Yun po. Kayo po ba, Ma'am Bernadette, ang PSA ba ay handa naman ho ba magpaliwanag sa Senate, lalo't may mga budget deliberations pa, no? Magpaliwanag Yes po. ang PSA. Sakali pong ipatawag po muli o ipatawag kayo ng mga mambabatas po natin. Opo naman, actually po, kahit sa media nga po, nagkakaroon kami ng mga media briefing para ipaliwanag po, maintindihan kung paano ba na-come up tong mga datos na to, na hindi naman siya base lang sa hula or ano. Parang meron po talang scientific na paraan kung paano po na-estimate ito. Actually po, yung ating threshold, pag ikukumpara mo sa World Bank or yung sa International Poverty Line na tinatawag, yung $3.65 na PPP poverty line, makukumpara mo po siya sa atin, malapit po doon sa threshold na ginagamit natin. So yung pamantayan na ginagamit sa pag-measure ng mahirap sa international community, malapit po doon sa ginagamit natin na kasi around 91 pesos yung sa kanila kung poverty threshold yung pag-uusapan. And malapit po yun sa poverty threshold natin, mga 91 pesos, around 91 pesos din yung poverty threshold natin. National average noong 2023. Alright. So magkalapit lang po sa international standard yung ating ginagamit. Yes po. Alright, sige po Ma'am Bernadette, bagaman gusto pa natin sanang ituloy pa itong mga pagpapaliwanag ninyo, no? Sa mga susunod na araw na lang marahil, para mabigyang linaw pa yung iba pa natin mga kababayan dito hinggil nga dito sa issue na ito. Marami pong salamat Ma'am Bernadette sa inyo pong oras at magandang umaga po. Maraming salamat din po sa pagkakataon na makapagpaliwanag. Thank you po. Salamat Thank you po. sir. Si Ms. Bernadette Balamban po yan, ang Chief Statistical Specialist ng Philippine Statistics Authority. Pasada Balita. At babalik po ang Pasada Balita makalipas lamang po ilang mga paalala. Oras 28 sandali makalipas ang ikapito. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Nagbabalik po ang Pasada Balita sa oras ng ganap ng alas 7:32 na ng morning. Sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, posibleng maglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang ibinunyag ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio makaraang tanungin ng isang political analyst. Una nang inahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na kumpiyansa siya o naniniwala siyang ilalabas ng ICC ang arrest warrant anumang buwan ngayong taon. Pasada Balita. Hinarang naman ni Senator Amy Marcos ang panukalang buhayin ang isabong o online talpakan at payagang makapag-operate ang 12 pogo kahit may total ban. Aminado si Senador Marcos na nagulat siya sa hirit ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR pero kailangan tuldukan na ang mga ganitong uri ng gambling activities. Gayunman, nilinaw ng presidential sister na hindi siya tutol sa sugal dahil kumikita rito ang gobyerno. Ipinunto ng mambabatas na magkatulad lamang ang pogo at isabong na hindi kayang i-regulate ng maayos. Kaya't kung bigong mapangasiwaan o mapigilan ang mga krimeng dulot ng mga ito ay dapat nang tapusin ang kanilang operasyon. Binigyang diin ni Manang Amy na dapat sumunod na lamang sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong ikatlong State of the Nation address nito na tuldukan na ang pogo. Pasada Balita. Hinamo naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kongresista na ilabas ang mga ebidensya kaugnay sa iniimbestigahang giyera kontra droga, illegal drugs at pogo crimes sa bansa.
Kasunod ito ng rekomendasyon ni Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas na pagsamasamahin ang investigasyon ng Committee on Drugs, Public Order and Safety at Human Rights hinggil sa issue, yung Quad Committee po na tinatawag. Binigyang diin ng dating Pangulo na laganap na sa bansa ang pogo, sweepstakes at sugal, kaya naman hindi na anya ito nakagugulat pa. Matatadaang inimbitahan sa isasagawang investigasyon ng Quad Committee ang dating alkalde ng Davao City at maging si Senador Ronald De La Rosa na nagsilbing PNP chief ng Ilarga ang Oplan Tokang. Pasada Balita. Sa iba pang paksa ng mga balita, planong imbestigahan ng Commission on Elections si dating COMELEC Chairman Andy Bautista at 3 iba pang opisyal ng Smartmatic na sangkot sa kasong bribery at money laundering na isinampa ng Estados Unidos kaugnay sa 2016 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sakaling mapatunayang sangkot ang dating poll body chief at 3 iba pang opisyal ng Smartmatic ay hindi sila magdadalawang isip na sampahan din ng kaso ang mga ito sa Pilipinas. Hindi naman nagbigay ng timeline si Chairman Garcia para sa isasagawang investigasyon. Matatandang sumuko sa Estados Unidos, sa Florida po yan, ang dating Vice President ng Smartmatic na si Roger Peñate na naharap sa kasong money laundering at panunuhol. Pasada Balita. Sinampan na ng reklamong paglabag sa Omnibus Election Code si dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice. Kaugnay sa umano'y peke at nakaalarma nitong mga pahayag sa nalalapit na 2025 midterm elections. Kasunod nito nagtungo naman sa COMELEC si Attorney Richard Rosales, ang abogado ng 2 petitioner para ihain ang joint complaint affidavit ng 2 concerned citizen na nakasubaybay sa binitawang pahayag ng dating mambabatas. Nabatid na sinasabing ito pong 2 petitioner na tinukoy ni Erice ay sinabi, naalarma po ang mga petitioner. Naniniwalaan niya ang mga petitioner na walang katotohanan at nakaalarma ang alegasyon ni Erice na pinag-eeksperimentuhan ng Miro Systems, full service provider ng COMELEC, ang 2025 automated midterm elections. Samantala, hindi naman pinangalanan ang 2 nasabing petitioner na wala namang kaugnayan sa mga opisyal ng poll body. Pasada Balita. Samantala, hiniling ng Democracy Watch PH sa Commission on Elections na magsagawa ng full testing ng vote counting machines na gawa ng Miro Systems. Ito ay may kaugnayan sa papalapit na midterm elections sa Pilipinas. Binigyang din ng DWP na dapat ding i-address ng Miro Systems ang mga naging issue nito sa iba't ibang bansa gaya sa Congo at Iraq. Iginit ng organisasyon na makatutulong ito upang mapanatili ang kredibilidad ng 2025 midterm elections. Pasada Balita. Samantala, inilipat naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagunita sa Ninoy Aquino Day na isasagawa sa Biyernes, Agosto 23 sa halip na Agosto 21. Sabay nga ng pagdedeklara rito bilang special non-working day sa buong bansa. Ginawa ang deklarasyon sa pamagitan ng Proclamation No. 665 ni Pangulong Marcos at pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Samantala, wala rin pasok sa susunod na Lunes, Agosto 26 dahil sa pagunita ng National Heroes Day. Dahil dito, isa na namang long weekend ang naghihintay sa mga manggagawa sa susunod na linggo. Pasada Balita. Sa iba pang balita, pinarerepaso naman. Ito po yung may kaugnayan sa Olympics. Pinarerepaso ni House Speaker Martin Romualdez sa Kamara ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act o Republic Act 10699 upang mapalakas ang suporta sa mga atletang Pilipino. Ayon kay House Speaker Romualdez, si House Committee on Youth and Sports Development Chairperson at Isabela Representative Faustino Michael Carlos D. III ang mangunguna sa legislative review process. Matatandang binigyan ng Heroes Welcome ni Romualdez at iba pang leader ng Kamara
ang double gold medalist na si Carlos Yulo at 20 iba pang mga atleta na lumahok sa 2024 Paris Olympics sa katatapos lamang po na Olympics. Matatandang binigyan ng Heroes Welcome sa Kamara at iba pang leader o iba pang mambabatas ang double gold medalist na sina Yulo. Kasama rin sa posibleng amyendahan ang mas mataas na cash incentives sa mga mananalo, pagpapaganda ng mga training facility at pagpapalakas ng mga sports program. Pasada Balita. Sa iba pa ring paksa ng mga balita, kapit po tayo mga consumer dahil mayroon na naman po na nagbabadyang panibagong dagdag singil ng Meralco. Dahil sa anunsyo ng Energy Regulatory Commission o ERC, inaasahang tataas ang singil sa kuryente sa susunod na 12 buwan o simula sa Oktubre. Ito'y matapos payagan ng ERC ang koleksyon ng power distributor ng pass-through fees mula sa supplier ng natural gas. Ayon kay ERC Chairperson Atty. Mona Lisa de Malanda, posibleng tumaas ang singil sa kuryente ng 32 hanggang 33 centavos per kilowatt hour. Dahil dito, madaragdagan ng 66 pesos ang bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour kada buwan. Pasada Balita. Samantala, kumpiyansa ang Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated na sila ang papanigan ng Ombudsman kaugnay sa isinampan nilang kaso laban sa Tariff Commission. Ayon kay FFFC Chairman at dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor, alinsunod sa batas ay dapat kinonsulta muna ng komisyon ang grupo ng mga magsasaka bago inilapit o idinulog sa National Economic and Development Authority ang Executive Order No. 62 na kalaunay inaprubahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakasaad sa EO 62 ang pagpapababa o ibinaba na sa 15% mula sa 35% ang taripa sa imported na bigas. Maliwanag, wala namang hearings ginanap eh. Walang formal consultations, walang tunay na investigasyon. Na yan ay requirement ng ating ng batas bago ipararating po ng Tariff Commission ang kanilang findings and recommendations sa NEDA. Kaugnay nito, ipinabatid naman sa DWIZ ni Montemayor na maaring mawala ng mahigit 10 bilyong pisong kita ang Bureau of Customs mula ngayon hanggang sa katapusan ng taon na maaring makaapekto rin sa mga magsasaka. Ang estimates namin between now at saka katapusan ng 2024, ang mawawala sa koleksyon ng Bureau of Customs ay about 10 billion pesos. 10 Ang matatamaan, hindi lang yung Bureau of Customs, kundi pati yung mga farmers natin. Yan po ang tinig ni Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated o dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Kaugnay niya na nanatiling kampante ang Bureau of Customs sa pagkamit sa target revenue collection ngayong taon sa kabila ng pangamba sa pinababang taripa sa imported na bigas. Ito ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio ay sa pamamagitan ng tamang assessment ng duties at taxes. Sa deliberasyon ng 2025 National Budget sa Senado, ipinagmalaki ni Rubio na umabot na sa 29 billion pesos ang nakolektang rice tariffs ngayong taon. Gayunman tiyak anyang makaapekto sa revenue collections ang pinababang taripa sa inaangkat na bigas. Una nang inapruba ng National Economic and Development Authority Board sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 62 na nagpababa sa taripa sa 15 mula sa 35%. Layunin ng nasabing hakbang na mapababa ang retail price ng bigas at iba pang agricultural product. Pasada Balita. Samantala, panukalang treaty hinggil sa mga Pilipinong nakakulong sa Canada at mga Canadian na nakapiit naman sa Pilipinas, inendorso na para sa concurrence ng Senado. Babalik si Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Inendorso na ng Senate Committee on Foreign Relations para sa ratifikasyon ng buong Senado ang tratado ng Pilipinas at ng Canada ukol sa paglilipat ng bilangguan ng mga Pilipino at Canadian na nasentensyahan
o kay nakakulong sa dalawang bansa. Sa treaty na nakapaloob sa Senate Resolution number 1146, ililipat sa bilangguan dito sa Pilipinas sa mga Pinoy na nakakulong sa Canada dahil sa krimen at dito tatapusin na pagsilbihan ang kanilang sentensya o kanilang parusa o hatol sa kanila ng korte. Ililipat din sa kulungan sa Canada ang mga Canadian na nabilanggo naman dito sa Pilipinas at doon sa Canada nila pagsisilbihan ang sentensya na iginawad sa kanila ng korte ng Pilipinas. Gagawin lang ang paglilipat kung ang criminal offense ng bilanggo ay itinuturing na krimen sa dalawang bansa. Ang Department of Justice ng Pilipinas at ang Solicitor General ng Canada ang magpapatupad ng naturang tratado. Niratipikahan o nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang naturang treaty noong Enero ng nakalipas na taon at inendorso sa Senado ng Department of Foreign Affairs, Department of Justice at ng Commission on Human Rights. Una itong nilagdaan ng Pilipinas at Canada noong May 2003. May 5 Canadian na nagsilbi ng sentensya rito sa bansa at may 2 Pinoy naman na nakulong sa Canada. Layunin ng paglilipat ng mga sentence prisoners na kanilang mailapit sa kanilang pamilya ang mga nabilanggo para mas mabilis ang kanilang rehabilitation. Ito si Patrol 19 Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Magbabalik po muli ang Pasada Balita, makalipas lamang po ay na mga paalala ang oras. 14 na minuto bago sumapit ang ganap na alas 8. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pang mga balita, update naman po sa ASF, inilatag na ng Department of Agriculture ang rules of engagement nito, mga kondisyon para sa gagawing government-controlled vaccination kontra African swine fever. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Dante Palabrica, sa ilalim ng rules of engagement ay kailangan munang pumayag ng mga magbababoy sa requirements ng DA, lalo na pagdating sa monitoring ng mga binabakunahang baboy. Kailangan din anya na ang mga babakunahang baboy ay hindi nahawaan o walang anumang sintomas ng ASF. Ibibigay lamang din ang bakuna sa mga baboy na 1 buwan hanggang 5.5 buwan na at hindi sa mga paanaking inahin. Ipinabatid pa ng opisyal na bago ang pagbabakuna ay hihingin din ang permisyon ng mga magbababoy, mga hog raisers sa gagawing monitoring ng Technical Advisory Group na siyang magiging batayan kung ititigil o ipagpapatuloy ang vaccine rollout. Pasada Balita. Bumaba naman, ito sa latest ng Filipino Mirror, bumaba pa ang presyo ng baboy sa Batangas. Bunsod ng patuloy na pagsirit ng kaso ng African Swine Fever. Sa Lipa City, 280 hanggang 300 pesos na ang kada kilo mula sa dating 350 pesos. Maraming lokal na magbababoy na ang naharap sa hamon ng pagbagsak ng presyo ng karne sa ilang pamilihan. Bunsod ng hindi mapigilang ASF. Epekto po ng ASF sa kanilang probinsya. Bagaman sapat ang supply ng karne ng baboy sa naturang bayan, ramdam na ang epekto nito sa mga palengke. Tiniyak naman ng DA na walang dapat ikabala sa presyo ng karneng baboy sa kabila ng panibagong kaso ng ASF dyan sa Batangas. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Olympic fever pa rin po tayo. Usap-usapan ngayon sa social media ang hindi pagsipot ng Olympic gymnast na sina Alea Finnegan at Emma Malabuyo sa welcome ceremony sa Malacanang. Ayon kay Finnegan, gustuin man niyang dumalo sa selebrasyon ay hindi naman siya naimbitahan. Oh, totoo kaya ito? Mamaya nga malalaman natin yan sa mga susunod pang oras. Ipinalawanag naman ni Presidential Communications Office Assistant Secretary Dale De Vera na imbitado ang lahat ng atleta pero hindi direktang ipinadala ang imbitasyon sa mga ito.
Base pa sa kanilang impormasyon, direktang nagtungo sa US ang 5 atleta para sa ibang kompetisyon kabilang sina Finnegan at Malabuyo matapos ang 2024 Paris Olympics sa France. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Tumaas ang foreign investment sa Pilipinas noong second quarter o ikalawang quarter ng taon. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority na itala sa 189.50 billion pesos ang foreign investment mula sa dating 59 billion pesos sa kalintulad na panahon ng isang taon. Ang nasabing investment pledges ay nagmula sa 6 na investment promotion agencies, kabilang na ang Board of Investments, BOI Bangsamoro, Clark Development Corporation, Philippine Economic Zone Authority, Subic Bay Metropolitan Authority at Zamboanga City Special Economic Zone Authority. Ayon sa PSA, ang Switzerland ang pinakamalaking pinagmula ng investment pledges na nagkakalaga ng 172 billion pesos o 90.8% ng kabuang pledges sa naturang panahon. Ang total investment pledges ng foreign at Filipino nationals ay lumago naman ng 125.4% sa 715 billion pesos mula po sa 317.2 billion pesos noong ikalawang quarter ng 2023. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Pinawi ng Japanese government ang babala na mega-quake na posibleng tumama sa bansa na makapagdudulot ng malaking pinsala kung saan milyong-milyong Hapones umano ang pinaniniwala ang mamamatay. Nag-ugat ang babala dahil sa pabagong-bagong panahon sa bansa kung matapos nga ang malakas na lindol diyan po sa southern Japan noong isang linggo. Gayunman, paalala ng pamahalaan ng Japan na maging alerto pa rin dahil hindi nila masasabi kung kailan tatama ang tinaguriang The Big One. Pasada Balita. Good news po, ihabol natin mala chicken Chinese style, kumikita na po ng 6 digits kada buwan. Yan po isang dating nagtatrabaho sa isang Chinese restaurant. Yan po ay si Ronaldo Malasmasa. Matapos po ang ilang taong pagtatrabaho, naisipan na lamang nitong magtinda sa food court. Ayon kay Ronaldo, unang pulutan talaga nila. Unang pulutan nila ang chicken feet Chinese style ng kaibigan niyang dim sum master nang matikman niya ito hanggang sa ibinigay na sa kanya ang secret recipe. Sa araw-araw niyang pakikipaglaban nito sa kalsada, hindi niya aakalain na ang kanyang chicken feet Chinese style ay siya ring mag-aahon sa kanya. Mag-aahon po sa kahirapan. Grabe. Ito pong chicken feet na ito, mula sa 800 pesos na puhunan, nabawi niya ito sa loob ng isang araw at kumita na siya ng 6 digits. 6 digits kada buwan. Ang tindi mo. Ang tinding paa niyan. Ano kayang klaseng paa yan? Sa ngayon, mayroon na raw itong siyam. Ayan, no? Ang sarap, oh. Ang sarap, Kuya Joel, no? Parang tinatawag tayo. Parang may magbe-birthday ngayon, magpapakain yata ng ano. Yan ba? Baka may ostrich ba dyan? Wala. Chicken feet ko yan, ha? Sa ngayon, mayroon na raw itong siyam na food cart na pinangahawakan po, na pinangangaswaan ng kanya pong pamilya. Pasada Balita. Alright, bago po tayo magpaalam, batiin po muna natin ang isa pong maligayang karawan, si Miss Larmaine De Jesus Barreto, ang mula po sa atin po dito sa DWIZ at Aliw Broadcasting Corporation. Ang atin pong, pa-birthday natin kay Miss Larmaine. Happy birthday. Ang ating pong Network Communication Officer at anchor din po ng DWIZ Network News. Happy birthday kay Larmaine. Yan. At sa mga nagdiriwang din po ng kanila pong kaarawan ngayon pong araw po na ito. Happy birthday! At tayo po ay nagpapaalam na sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23 sa ngalan po ni John Ibanez. Ito po ang nilingkod. Drew Nasino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na po ang Karambola. Happy weekend!
Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ. AM Metro and Mega Manila. DWIZ. News FM Regional Stations. Aliw Channel 23. At nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ. Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m.